Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, sa lahat po ng ating mga kapamilya at mga kalalawigan sa 6 na bayan dito po sa ating probinsya, sa bayan ng Buwak, bayan ng Buena Vista, bayan ng Mugpog, bayan ng Santa Cruz, bayan ng Gasan, at bayan po ng Torrijos. Tayo po ay live na live dito po sa opisina ng Philippine Information Agency Marinduque. Dito po sa Provincial Capital Compound, dito sa Barangay Santol, Buwak, Marinduque. At napakapalad po natin mga kababayan sapagkat binisita tayo ng ating kababayan na malapit po sa aking puso dahil bukod sa kababayan, ito po ay aking kamag-anak sa side po ng mga Mataak. Ang akin pong tinutukoy ang ating kababayan na nagbigay ng karangalan at naglagay ang muli ng pangalan ng Marinduque sa national na pampagandahang patimpalak o sa national competition. Ang tinutukoy ko po, help me welcome Miss Tourism World 2022, Miss Diane Rose Hamulin. Magandang umaga at welcome sa ating program. Good morning din po. Kumusta ang iyong araw at ano ang iyong mga activities ngayong maghapon? Nasimulan naman po ang aking umaga ng maayos naman po. Kakagaling lang po namin sa Office of the Governor at pinatawag po ako ni Gov kasi gusto niya po akong i-congratulate ng personal. At ang mga activities ko po ngayon is wala po gaano pero bukas po iniimbitahan ko po kayong lahat na pumunta sa Buena Vista sa court po kasi gaganapin po yung may ball po na gaganapin for the preparation of fiesta. Yes po, municipal ball. Okay. By the way, pag-usapan muna natin yung sa ating mga kababayan na nanonood po, special shoutout po sa inyo. Pag-usapan muna natin yung iyong ginawa kasi ito yung unang pagkakataon na ikaw ay aming nakapanayam. Pag-usapan muna natin yung preparasyon na ginawa mo nung ikaw ay lumaban diyan sa Miss Tourism Philippines nitong nakalipas na araw. So, saan ba nanggaling si Miss Diane? Ayun po. Nagmula po ako sa Sihi po, Buena Vista, Marinduque. At kasalukuyan po akong nag-aaral sa Marinduque State College and I am a third-year college student at tinitake ko po yung course na Electronics and Communication Engineering po. Dito sa Marinduque State College, okay. Third year ka na. Yes. Ito bang paglaban mo o pagsali mo dito sa Miss Tourism Philippines ay ito ang una mong kompetisyong pang-national na sinalihan? Yes po, kauna-unahan ko pong national pageant po. Dati ba sumasali ka na sa mga national competition o sa mga kompetisyong pampagandahan? Unang sali ko po na nakuha ko ang title ay nung centennial po sa Buena Vista. So, nagmutya po ako ng Buena Vista taong 2018 po. Anong title mo doon? Title holder po ako. Mismo, ang galing naman, nakaka-proud naman by the way, bakit ikaw ay aking naging kamag-anak at naging pinsan? Sa side po ng Lola po, sa Mataak side po. Anong pangalan ni Lola? Leonila Hamulin po. Yung Mataak. Okay, so yun, so nakakatuwa dahil talaga namang nakikita sa ating dugo na nananalaytay ang galing at ang kagwapuhan at ang kagandahan. But anyway, so ano yung naging paghahandam na ginawa mo nung ikaw ay sumali dyan sa Miss Tourism Philippines? Dahil po medyo konti na lang po yung time na pag-prepare po namin, hindi po ganun kalaki yung time span ng paghahanda, pero nagawan po namin ng paraan at sa tingin ko naman po ay nagbunga ng maganda yung aming paghahanda. Pinagtuunan po namin ng pansin yung sa paggawa po ng aking national costume na ang gumawa po is si Lani Liwag po from Laguna. Thank you, Mami Lani, sa paggawa ng aking national costume at
Nanalo po tayo ng national costume sa ginanap pong Miss Tourism Philippines. At gayon na rin po yung paggawa ng VTR kung saan isang araw lang po talaga namin ginawa yung VTR. Nag-ground Marinduque po kami. Kaya medyo mapagod po pero worth it. Okay. Nung ikaw ba'y bata pa, medyo tungo mo lang yung ating camera, ano. Nung ikaw ba'y bata pa, parang pinapangarap mo na kilala o sumali sa ganitong kompetisyon? Nung bata po ako, syempre naman po kasi simula po, maliit pa lang ako, sumasali na po ako sa mga school activity, school pageant po, sa barangay, ganun po. Kaya, medyo inaasahan ko na rin po. Pero yung pagkakataon po na ito, hindi ko po inaasahan kasi first time ko pong sumali ng national pageant and ayun, nakakuha po agad ako ng title. Kumbaga ikaw yung mga muse sa classroom, ikaw yung napipili na muse. Oo, opo. Tapos halimbawa may mga basketball tournament, ikaw yung muse din nila. Yes po. Okay, so ngayong ikaw ay may titulo na. Ano yung tinanong pala sa inyo during the competition kung natatandaan mo at ano yung naging kasagutan mo doon na isa siguro sa nagpapanalo sa iyo? Ang tanong po sa akin doon ay yung parang ano po yung values na tinataglay ng isang kandidata para parang mai-promote po niya yung tourism, parang ganun po. Tapos ang sinagot ko po doon ay because I am a self-empowered woman. Tapos, yun, pinaliwanag ko lang po. Ngayon, since ikaw nga ang Miss Tourism Philippines World 2022 at dito sa Marinduque, kung ikaw ay merong isang kaibigan, kung meron kang isang kaibigan, baguhan dito sa lalawigan, bagong dating, at gustong ikutin ang Marinduque, saan mo siya dadalhin? Saan po? Ang una po naming papasyalan o dadalhin ko siya ay sa Luzon Datum sapagkat yung Luzon Datum po, parang trademark po siya nitong Marinduque sapagkat siya po yung parang nagiging compass ng Pilipinas. Parang nakakamanghalang po na nasa Marinduque yung geographical center ng Philippines. So, doon ko muna siya dadalhin and sunod-sunod na po yun sa mga sikat nating beaches tulad ng Puktoy na hindi naman po nalalayo ang kagandahan sa Boracay, mini Boracay. Kagandahan sa iyo. Mini Boracay po. Okay. At ganoon na rin po yung sa Malindig po. Kung gusto nilang mag-hike, isa po yung Malindig sa good spots sapagkat kapag napunta mo po yung tuktok ng Malindig, talaga namang panoramic view po yung makikita natin. At yung panghuli, saan mo dadalhin? Siyempre po sa Buena Vista. Bakit sa Buena Vista? Kasi po yung Buena Vista, maliit lang pong bayan pero sobrang daming magandang pupuntahan po. Tulad na lang, madami pong resort, tulad na lang po nung sa Villaroca. Yun po, napakagandang tanawin na talaga namang kayang ipagmalaki ng Marinduque. So ano yung iyong karanasan sa pagsali diyan sa Miss Tourism Philippines na pwede mong i-share doon sa mga interesado nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na gustong sundan ang iyong yapak? Ayun po. Actually, yung pagsali ko po medyo pa nga po kasi galing po akong school, tas parang kinabukasan po, luwas na agad. So, nagka-problema po hindi po gumanda yung pakiramdam ko. Simula po first day hanggang coronation is parang masama yung pakiramdam ko. Pero nagawa ko naman po yung best ko. At masasabi ko po na isa yung pageant sa nagpamulat sa akin na hindi lamang itong Patimpalak na ito, hindi lamang sa pagandahan at patalinuhan. Sapagkat ito rin po yung parang nagiging platform para mabuksan natin o magkaroon ng way para maipromote yung tourism ng ating sariling lalawigan. At hindi naman po porke natalo ka, susuko ka na agad. Parang ito po yung magiging stepping stone or good start mo para ma-reach mo yung goal mo. At dito sa Marinduque muna, ano yung mga nakikita mo pa na kailangan nating paghandaan at i-improve pagdating sa usaping turismo? Bilang isang kabataan.
So, bilang isang kabataan po, ang parang gusto ko pong bigyan ng pansin ay yung pagkakaroon, parang bigyan pa po ng pansin ang tourism sapagkat mapapansin po natin sa ating lugar na napakadami pong magagandang pupuntahan dito sa ating lugar. Ang medyo kulang lang po ay yung dumadayo kasi hindi po nabibigyan ng pansin syado. Kaya ang maganda pong paraan, isa po ito sa magandang paraan, yung pagkakaroon ng open na pageant for tourism at ganoon na rin po yung pagkakaroon ng promotion po para sa ating probinsya. Okay, lalo na sa panahon ngayon na social media. Okay, ang laban. Nako, maraming salamat Miss Dayan at siguro baka mayroon kang mga tao na dapat pasalamatan sa kakamit mo niya ang napakagandang titulo na yan. Of course, ang dami mga tumulong sa iyo. Pwede mo silang isa-isahin. Ito ang magandang pagkakataon at oportunidad. Unang-unang gusto kong pasalamatan ay ang ating poong may kapal sapagkat biniyayaan niya tayo ng panibagong buhay at ginabayan niya po kami sa aming patimpalak sa Ilocos Sur. At gayon na rin po na pinasasalamatan ko po ang aming municipal mayor na si Mayor Bong Shena sapagkat talaga naman pong since day one, siya po talaga yung unang-unang sumuporta sa akin at napakalaking tulong po. Kung wala po si Mayor ay wala rin po, hindi po kayo makakapunta dun sa aming patimpalak na iyon. Gayon na rin po yung pasasalamat ko sa aking handler at sa aking designer na nag-akay po sa akin throughout the pageant. Si Mr. Louis Mangkoy po, ang aking beloved handler. At ako mismo rin personal na nagpapasalamat dahil sabi nga nagkaroon kami ng initial na pag-uusap kanina bagamat ang kanyang ginagawa ay minsan ay walang bayad. Most of the time ay hindi nababayaran. Talagang yung pawis at yung passion at yung dedication lamang sa ganitong gawain ang kanyang yung kanyang pinangahawakan. Kaya ako ay sumasaludo sa kaparehas ni Sir Louis Mangkoy sa pagdadala at pagpapakilala ng Marinduque sa ganitong larangan. Maliban kina Sir Louis, meron ka pang dapat pasalamatan? At pinasasalamatan ko rin po ang aking magulang na walang sawang sumusuporta sa akin at kasama ko rin po sila papunta ng Ilocos, ang aking mama at papa. Gayun na rin po ang aking mga kamag-anak na talaga naman. Mo isa-isa yung yung pangalan nila kasi wago lang na hindi mo binanggit. Sige, go. Yung pangalan po ng aking ni mama mo at saka ni papa mo. Pinasalamatan ko po ang aking ina na si Sosette Hamulin. Gayun na rin po ang aking ama na si Emmanuel Hamulin. At yun nga po yung mga kamag-anak ko pa na wala talagang sawang sumusuporta. At pinasasalamatan ko po talaga ng buong puso ang probinsya ng Marinduque sapagkat kung titingnan po sa mapa, napakaliit po ng Marinduque pero pagdating po sa suporta, umaapaw po at walang kapantay talaga po. And of course, ang lahat ng iyong mga kababayan dyan sa bayan ng Buena Vista, go ahead. Ayun po, pinasasalamatan ko po ang bayan ng Buena Vista sa pagsuporta sa aking paglaban na simulat sa pool po ay nakasuporta at nasa likod ko pa rin po. Maraming salamat po. And batiin mo na rin sila dahil mag-fiesta dyan this coming January 19. Ayun. Happy Fiesta po sa aking bayan ng Buena Vista. Sa Sihi ka ba mismo lumaki? Nung maliit ka pa, doon ka talaga naglaro, nag-aral? Half-half. Ayan po. Lumaki po ako sa poder ng aking tiya. Pero nag-aral din po ako sa Sihi. Ngayon po ay sa Kaigangan po ako nagtitigil po. Nasa Kaigangan po Opo, pala. yes po. Okay. Nako, maraming salamat. Baka may special shoutout kasi may tanong yung ating mga kababayan na nanonood. Si Miss Dayan daw ba ay meron ng katipan? Wala po. Sa mga nanonood, mapapalad yung mga nanonood dahil yan, gawin yung inspirasyon si Miss Dayan at muli baka may bago tayo magtapos baka may mensahe kang nais iwan sa ating mga kababayan. Nais ko lang pong sabihin nais ko lang pong ipadating na ang patimpalak po na ginagawa namin ay hindi lamang po sa
sa larangan ng pagandahan at patalinuhan. Ito rin po yung parang way natin para parang to catch up some opportunities po at hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay nakukuha natin ang ating gusto at patuloy po tayong magpursige at itulak ang ating sarili para makamit po natin ang ating mga pangarap. Oh, very well said, Miss Diane Rose Hamulin. Sabi ng aking tita na nanonood, sabi ay si Diane Rose Hamulin ay apo ni Lolang Lilang Mataak Mapakpak Hamulin. Alright, so talagang nananalaytay ang kagalingan sa ating angkan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat at ang buong puwersa ng Philippine Information Agency sa ilalim ng ating pamamahala ng ating kasalukuyang Presidente ng Republika ng Pilipinas, si President Bongbong Marcos, sa aming Regional Director ng Philippine Information Agency Mimaropa, si Madam Victoria Mendoza, at sa lahat ng ating mga kasama dito sa Marinduque News Network, ang ating official media partner. Kami po ay sumasaludo at nagpapaabot ng aming marubdob na congratulations sa pagdadala ng karangalan para sa ating lalawigan. And of course, as I mentioned, kay Sir Louie, na simula't simula pa ay kasama mo upang eventually ay makamit mo nga ang titulo na Miss Tourism Philippines World 2022. Sana ay marami pang mga kabataan ang ikaw ay maging inspirasyon at magdala ng karangalan sa probinsya o hindi lamang sa probinsya, bagkos ay sa atin pong buong bansa. Ako po si Romeo Mataak Jr. sa bahagi ng ating technical. Nakasama natin ang ating tumayong floor director ngayong araw, Mr. Juni Orale, at sa lahat ng mga kababayan po natin na nanonood sa Marinduque News Network live na live at sa mga nanonood sa ating social media platform. Magandang araw po. Mamaya po, ganap na 2:30 ng hapon, ay atin naman pong kakapanayamin live na live ang atin pong ama ng bayan ng Buena Vista, Mayor Bong o Edward Siena, dahil siya po ay magbabahagi ng mga accomplishment at ang magaganap sa kanila pong pagdiriwang ng kanilang kapistahan this coming January 19. As I learned, meron pong activity ngayon, triathlon, at bukas meron din pong mga nakalinya ng mga aktibidades. Kaya naman tumutok lamang po kayo dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sa atin pong Philippine Information Agency Mimaropa, Philippine Information Agency Marinduque, at sa lahat ng mga social media platform na kabahagi at kasama natin sa paghatid ng mga makabuluhang balita para sa ating lalawigan. Ako po si Romeo Mataak Jr., pansamantalang nagpapaalam, mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo.